Samantala, target ng pamahalaan na mabawasan ng kahit 10% ang paggamit ng petrolyo at enerhiya sa harap ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa advisory na inilabas ng Department of Energy sa cloud nito ang lahat ng national government agencies, government-owned or controlled corporations, maging ang state universities and colleges at local government units. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin na tumatayong chairperson ng Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee, mahalaga ang aktibong pakikiisa ng lahat para sa ating energy security. Diit pa ng kalihim, mahigpit na magbabantay ang DOE sa pagsunod ng mga ahensya at tanggapan ng gobyerno dito, kung saan magsasagawa ng energy audits at random spot checks ang ahensya sa lahat ng government entities. Samantala, nagbigay naman ng ilang tips ang DOE sa ating mga kababayan para makatipid sa konsumo ng petrolyo at kuryente. Siguraduhin po natin tama yung ating tire pressure. Kapag hindi po akma yung tire pressure or yung PSI ng ating gulong, nasa 1 to 2% po ang nadadagdag na konsumo. Pag nagmamaneho po tayo, observe po natin yung speed limit. Pag lumagpas po kasi tayo ng 80 kilometers per hour, every increase po noon meron pong vehicle drag. May karagdagan na namang 2 to 3% na dagdag sa ating konsumo. Pangatlo, pag ating pong sasakyan ay madami pong laman at hindi naman natin kailangan dalhin. Pag mas mabigat po yung ating sasakyan, dagdag po ang konsumo nito, another 2 to 3%. Pag gumagamit po tayo ng aircon sa sasakyan at ibinababa po natin ng todo-todo ang ating temperature, yung ating compressor, pag tumatakbo yun, may dagdag na namang 2 to 3%. At higit sa lahat, syempre yung pagmamaneho natin ng wasto, yung hindi kailangan tayong nag-hard brake. Kung hindi po electric yung ating sasakyan, wala pong regenerative braking ang ating mga conventional. So nangangahulugan po ito, pag nag-hard brake tayo, may karagdagan na naman pong 1 to 2%.